Isipin mo ang sitwasyong ito. 15 na sundalong Ruso ang pumasok sa loob ng isang madilim at makipot na tubong paagusan na yari sa konkreto na may luwang na 1.5 metro lamang. Gumapang sila ng halos 28 kilometro sa ilalim ng lupa sa loob ng 3 buong araw at 3 gabi, umaasang lilitaw ng hindi namamalayan sa likod ng matitibay na linya ng depensa ng Ukraine. Ngunit ang plano na inasahang magiging isang mapangahas at lihim na pag-atake ay nauwi sa isang malagim na kabiguan kung saan karamihan sa grupo ay agad na na-neutralize. 4 lamang ang nakaligtas at ang mga natira ay napilitang sumuko sa mga sundalo ng Ukraine. Ang misyong ito na binuo upang basagin ang depensa ng kalaban ay naging malinaw na patunay sa malaking agwat sa pagitan ng matatapang na utos ng mga commander ng Russia at ng malupit na katotohanan sa modernong larangan ng digmaan. Ipinapakita nito kung paanong ang isang radikal na planong militar na gumugol ng napakalaking hirap sa ilalim ng lupa ay madaling gumuho sa sandaling humarap ito sa organisadong depensa at makabagong teknolohiya. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa 71st Separate Jaeger Brigade ng Ukraine na inilabas noong Agosto 15, isang grupong pansalakay ng Russia na binubuo ng 16 na tauhan ang gumamit ng tubong serbisyong nasa ilalim ng lupa upang pasukin ang mga posisyon ng militar ng Ukraine. Hindi ito karaniwang maikling lagusan na madalas gamitin sa mabilisang taktikal na paglusot sa unahan ng bakbakan. Ang mga sundalong ito ay naglakbay ng humigit kumulang 27 hanggang 28 kilometro sa loob ng isang matibay na tubong konkreto na may diametro na 1.5 metro lamang. Dahil sa napakakitid na sukat ng tubo, halos imposibleng makatayo ng tuwid ang sinumang sundalong may bitbit na kagamitan at mga armas. Napilitan silang maglakad ng nakayuko o tuloy-tuloy na gumapang sa loob ng 3 araw sa ilalim ng madilim, malamig at walang maayos na bentilasyong kapaligiran. Sa loob na rin ng maruming drainage pipe na ito, sila natulog habang dahan-dahang sumusulong patungo sa kanilang target na lokasyon. Ang layo pa lamang ng nilakbay sa ganitong kalagayan ay nagpapakita na ng labis na panganib at desperadong hakbang na pinili ng pamunuan ng Russia upang maiwasan ang mga sensor at aerial surveillance ng Ukraine. Handa nilang ilagay sa matinding pisikal at mental na pagpapahirap ang kanilang mga tauhan para lamang makahanap ng butas sa matatag na depensa ng kalaban. Lalong naging kapansin-pansin ang buong pangyayari matapos ilabas ang testimonya ng isa sa mga nadakip na sundalong Ruso. Sa video debrief na ibinahagi ng 71st Brigade, inilahad ng bihag na marami sa mga miyembro ng mga unit na pansalakay ay direktang kinuha mula sa mga bilangguan at penal colonies. Ang mga bilanggong nahaharap sa mahabang sentensya ay pinapipirma ng kontrata militar bilang paraan upang makaiwas sa pagdurusa sa loob ng piitan kapalit ng pangakong kalayaan at suweldo. Ang detalyeng ito ay nagbibigay ng mahalagang konteksto sa kalagayan ng 16 na taong gumagapang sa ilalim ng lupa. Hindi ito isang grupo ng mga lubos na sinanay ng mga espesyal na puwersa na sumailalim sa matagalang paghahanda para sa isang komplikadong operasyon, kundi mga individual na nagmula sa iba't ibang sitwasyon na isinabak sa isang mapanganib na maniobra. Ipinapakita nito ang malaking pagkakaiba sa antas ng kakayahan at kahandaan ng mga sundalong inatasang magsagawa ng ganitong kabigat na misyon sa ilalim ng lupa. Ayon pa sa nakaligtas na sundalong Ruso, bago sila pumasok sa tubo ay sinabihan sila ng kanilang mga commander na isa lamang itong misyon ng pagpapalakas sa puwersa para suportahan ng isang batalyon. Tiniyak din sa kanila ng kanilang pamunuan na walang presensya ng mga tropang Ukrainian sa kakahuyan malapit sa lagusan kung saan sila lalabas. Ang maling ulat ng paniktik na ito ang nagbigay sa kanila ng maling pag-asa na kapag natapos nila ang 3 araw na paggapang, tapos na rin ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang operasyon. Subalit pagtuntong nila sa ibabaw ng lupa, bumungad sa kanila ang isang napakalupit na realidad na taliwas sa lahat ng ipinangako sa kanila ng kanilang mga opisyal. Sa halip na ligtas na kakahuyan, isang organisadong bitag at nag-aabang na puwersa ng Ukraine ang sumalubong sa kanilang paglitaw. Sa mismong sandali na lumabas ang 2 na sundalo mula sa dulo ng tubo, agad silang pumasok sa isang paunang tinukoy na sona ng pagwasak at sinalubong ng malakas at tumpak na putok mula sa puwersa ng Ukraine. Ang bentahe ng sorpresa na pinagpaguran nilang buuin sa loob ng 3 araw at halos 28 kilometrong paggapang ay nawala sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa maagang pagkakatuklas sa kanila gamit ang modernong surveillance, naging madaling target ang grupo para sa mga nag-aabang na tagapagtanggol.
Ayon sa tala ng 71st Separate Jaeger Brigade, 8 sa 11 na sundalo ang agad na na-neutralize sa mismong labasan ng lagusan at 8 lamang ang nagawang makatakbo patungo sa kalapit na kakahuyan. Sa unang yugto pa lamang ng kanilang paglitaw mula sa ilalim ng lupa, nawalan na agad ng kalahati ng kanilang kabuuang bilang ang pangkat pansalakay ng Russia. Ang matinding pagod mula sa 3 araw na paggapang ay nag-alis din sa kanila ng bilis at kakayahang magtatag ng maayos na depensa o dispersion. Hindi rin naging maganda ang kinahinatnan ng mga nakarating sa kakahuyan dahil patuloy silang tinugis ng mga tropang Ukrainian sa isang sabay-sabay at organisadong paghahalughog sa lupa. Mula sa 8 sundalong nakapasok sa gubat, 4 pa ang napatay sa sumunod na bakbakan hanggang sa 4 na lamang ang natirang buhay. Ang isang plano ng pagsalakay na nagsimula sa 2 na sundalo ay nauwi sa 75% antas ng mga nasawi at nasugatan kung saan sangkapat na lamang ng kanilang orihinal na bilang ang natira. Sa pananaw ng modernong pakikidigma, ang kaganapang ito ay nagpapakita ng pambihirang husay ng Ukraine sa larangan ng pagmamanman, pagsubaybay at mabilis na pagtugon. Sinubukan ng Russia na iwasan ang karaniwang ruta sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng paggamit ng mahabang tubong serbisyong nasa ilalim ng lupa, ngunit handa ang network ng mga pantukoy ng Ukraine sa mga posibleng lapasan. Ang paggamit ng dikaraniwang ruta ay hindi nagbunga ng tagumpay dahil sa higit na epektibong pagsubaybay ng kalaban sa buong paligid. Matapos ang madugong engkwentro, humarap ang mga natitirang sundalo sa panibagong matinding pagsubok at ito ay ang kawalan ng pagkain at inumin. Ayon sa pahayag ng bihag na sundalong Ruso, naubos ang kanilang limitadong dalang supply at napilitan silang maghanap ng anumang makakain sa loob ng gubat upang mabuhay. Ang matinding gutom at dehydration ay lalong nagpahina sa kanilang kakayahang lumaban o magtago ng matagal sa gitna ng kagubatan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng malaking kakulangan sa pagpaplanong pang-supply para sa isang misyon na sumasaklaw sa halos 28 kilometrong infiltration. Inatasan ng mga sundalo na magtiis ng 3 araw sa ilalim ng lupa, ngunit matapos mabigo ang paunang pag-atake, naiwan silang walang suporta, walang pagkain, at walang resupply sa gitna ng mapanganib na zona ng labanan. Ang kawalan ng maayos na linya ng supply ay nagpapakita ng limitasyon sa kakayahan ng kanilang liderato na suportahan ang sarili nilang mga tropa sa malalayong operasyon. Ibinunyag din ng sumukong bihag na hindi nagpadala ng medikal na paglikas o tulong ang kanilang mga commander upang ilikas ang mga sugatan nilang kasamahan. Sa halip na mag-utos ng maayos na pag-atras upang iligtas ang mga natitira, patuloy silang inutusang sumulong at lumaban kahit pa napapaligiran na sila ng sumusubaybay na mga drone ng Ukraine. Ang pagpapabaya sa mga sugatan ay nagdulot ng matinding pagbagsak sa moral ng mga natitirang sundalo sa gitna ng bakbakan. Ang detalyeng ito ay nagpapatunay na ang pagkawasak ng grupong ito ay hindi lamang dahil sa lakas ng putok ng militar ng Ukraine. Ayon mismo sa nakaligtas, naging biktima rin sila ng malubhang kakulangan sa kagamitan, kawalan ng medikal na paglikas at mga utos mula sa liderato na hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan sa larangan. Ang kawalan ng malasakit sa kaligtasan ng sariling tropa ay naging pangunahing dahilan upang mawalan ng saysay ang kanilang pagtitiis sa ilalim ng lupa. Sa modernong digmaan, ang mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o UAV ng Ukraine ang naging isa sa mga pinakamalaking banta sa paggalaw ng mga nakaligtas na sundalong Ruso. Maaaring nakatulong ang tubo upang itago sila pansamantala habang nasa ilalim ng lupa, ngunit sa oras na lumitaw sila sa ibabaw, pumasok sila sa isang tinatawag na transparent larangan ng digmaan kung saan bawat galaw ay nakikita ng mga drone na may thermal at optical na kamera. Ang mabilis na koordinasyon sa pagitan ng mga tagapagpatakbo ng drone at mga unit sa lupa ang tuluyang sumelyo sa kapalaran ng grupong pansalakay ng Russia. Nang maipit at mapalibutan sa kakahuyan, nakaharap ng mga natitirang sundalong Ruso ang mga paratrooper mula sa 71st Separate Jaeger Brigade ng Ukraine. Dahil sa kawalan ng bala, pagkain at anumang pag-asang masagip ng sariling hukbo, nagpa siya ang 4 na nakaligtas na itaas ang kanilang mga kamay at tuluyang sumuko. Ang kanilang pagsuko ang formal na nagtapos sa 3 araw na paghihirap sa loob ng madilim na tubong serbisyong nasa ilalim ng lupa. Ang kinahinatnang ito ang pinakamalinaw na kabalintunaan sa buong operasyon ng Russia. 16 na sundalo ang nagtiis ng 3 araw sa loob ng maruming tubo upang magsagawa ng sorpresang pag-atake, ngunit matapos dumanas ng matinding pinsala, ang mga nakaligtas ay naging mga bihag ng mismong brigada ng Ukraine na kanilang tinangkang lusubin.
Ang planong idinisenyo upang maging isang malaking tagumpay ay nagtapos bilang isang aral sa kahalagahan ng kamalayan sa aktuwal na sitwasyon at maayos at mapagkakatiwalaang pamumuno. Matapos madakip, ang isa sa mga sugatang sundalong Ruso ay agad na binigyan ng paunang lunas at medikal na atensyon ng mga medik ng hukbong Ukrainian. Ang mismong sundalong ito ang lumabas sa bidyong inilabas ng 71st Brigade upang magbigay ng direktang babala sa kanyang mga kababayan sa Russia na nagbabalak pumirma ng kontrata militar para sumabak sa digmaan. Ipinakita sa video ang kanyang kalagayan habang ipinapaliwanag ang mga kasinungalingang narinig niya bago ipadala sa unahan ng bakbakan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng bihag na hindi niya irerekomenda sa sino man ang sumali sa digmaang ito dahil batay sa kanyang personal na karanasan, walang halaga ng salapi o anumang ipinangakong benepisyo ang katumbas ng buhay ng isang tao. Buong tapang niyang tinanong kung bakit kailangan nilang mamatay sa lupa ng ibang bansa at para kanino ba talaga ang kanilang ipinaglalaban. Ang kanyang mga katanungan ay sumasalamin sa malalim na pagkadismaya ng mga sundalong ipinapadala sa mga mapanganib na misyon ng walang sapat na proteksyon. Ang pinakatumatak na mensahe sa kanyang testimonya ay ang kanyang pahayag na mas pipiliin pa niyang bumalik at manatili sa loob ng bilangguan kaysa maranasan muli ang impyernong kanyang pinagdaanan sa ilalim ng lupa at sa ilalim ng mga pag-atake ng drone. Kung bibigyan lamang siya ng pagkakataong pumili muli, sinabi niyang hindi na siya kailanman tatapak sa larangan ng digmaan. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng matinding pagsisisi sa pagpapasyang ipagpalit ang sentensya sa kulungan para sa isang mapanganib na kontrata militar. Ang linyang ito mula sa bihag ay nagsisilbing pinakamataas na punto ng kwento sa aspeto ng karanasan ng tao sa gitna ng digmaan. Hindi na lamang ito simpleng ulat tungkol sa 11 na sundalong nabigo sa isang taktikal na pagsalakay sa ilalim ng drainage pipe. Ito ay kwento ng isang taong naniwala sa mga pangako ng kanyang pamunuan upang makalaya sa bilangguan, ngunit nang makaharap ang totoong panganib ay napagtantong ginamit lamang sila sa isang operasyong walang kasiguruhan. Ayon sa 71st Brigade, ang pagre-record ng naturang video debrief ay isinagawa ng may buong pahintulot mula sa sumukong bihag na sundalo. Ipinahayag din ng unit ng Ukraine na ang lahat ng pagtrato, paggamot at pangangasiwa sa mga bihag sa digmaan ay mahigpit na sumusunod sa mga panuntunan ng anumang kasunduan sa Geneva. Ang pagbibigay diin sa aspetong ito ay nagpapatunay sa propesyonalismo ng sandatahang lakas ng Ukraine sa pagtupad sa mga internasyonal na batas kahit sa gitna ng matinding tensyon sa labanan. Ang kaganapan sa 28 kilometrong tubo ay hindi lamang ang tanging operasyon na nagpakita ng mataas na antas ng kahandaan ng militar ng Ukraine na naitala noong Agosto 15. Kasabay nito, may isa pang mahalagang misyon na nagpatunay sa kanilang taktikal na kahusayan at moral na paninindigan sa gitna ng digmaan. Sa isang hiwalay na operasyon, nagsagawa ang mga espesyal na puwersa sa operasyon ng Ukraine ng isang mabilis at planadong raid laban sa mga nakatalagang posisyon ng militar ng Russia. Ang operatiba mula sa 6 separate mga espesyal na puwersa regiment ay nagtagumpay na dakpin ng buhay ang 3 sundalong Ruso habang isa pa ang napatay sa kasagsagan ng kanilang pag-atake. Ang operasyong ito ay nagbigay ng mahahalagang taktikal na impormasyong paniktik sa pamunuan ng Ukraine nang hindi nagbubuwis ng sariling buhay. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap matapos ang matinding bakbakan sa naturang lugar. Habang nagsasagawa ng operasyong paghahalughog at paglilinis ang mga miyembro ng mga espesyal na puwersa sa loob ng sona ng labanan, natuklasan nila ang isang maliit at naliligaw na usa o fawn na naipit sa gitna ng putukan ng artilerya. Sa halip na iwanan ang hayop sa gitna ng mapanganib na labanan, nagpasya ang mga sundalo na buhatin ito at ligtas na ilikas kasabay ng kanilang mga nadakip na bihag. Dahil sa pambihirang gawaing ito ng pagliligtas sa gitna ng giyera, binigyan ng Ukrainian mga espesyal na puwersa ng bansag na Operasyong Bambi ang kanilang matagumpay na misyon. Ang pagliligtas sa munting usa habang nagpapatupad ng isang mapanganib na Special Operations Mission ay nagpakita ng disiplina at mataas na antas ng moralidad ng mga tropang Ukrainian. Ipinakita nito na kahit sa pinakamadilim na sandali ng labanan, nananatili ang kanilang pagpapahalaga sa buhay. Ang dalawang magkahiwalay na kaganapang ito na naiulat sa parehong petsa ay lumilikha ng isang malinaw na paghambing sa pagitan ng dalawang nagtutunggaling hukbo. Sa isang panig,
May 16 na sundalong Ruso na pinagapang ng halos 28 kilometro sa ilalim ng lupa nang walang sapat na supply at iniwan ng kanilang mga commander nang magsimula ang putukan. Sa kabilang panig naman, ipinamalas ng mga unit ng Ukraine ang kanilang kakayahang magsagawa ng mga tumpak at limitadong pag-atake, dumakip ng mga bihag at magpamalas ng profesionalismo sa pamamagitan ng pagbibigay ng medikal na lunas at maging ang pagliligtas sa isang hayop sa gitna ng digmaan. Ang ganitong antas ng disiplina at kontrol sa larangan ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba sa imahe at kakayahan ng dalawang panig. Kung susuriin ang kabuuang kahalagahan ng pangyayaring ito sa aspetong militar, makikita ang patuloy na paghahanap ng Russia ng mga di-karaniwang pamamaraan upang basagin ang depensa ng Ukraine. Ang paggamit ng isang mahabang drainage pipe sa ilalim ng lupa ay isang pagtatangka na lampasan ang malawak na network ng mga drone at mga sistemang pangsubaybay na nagbabantay sa buong harap ng labanan. Sa ibabaw ng papel, ang pagpapagapang ng isang maliit na assault squad sa loob ng 3 araw ay tila isang matalinong paraan upang lumitaw sa direksyong hindi inaasahan ng kalaban. Gayunpaman, ang naging resulta na inilabas ng 71st Separate Jaeger Brigade ay nagpapatunay na ang pagtatago sa ruta ay hindi garantiya ng tagumpay sa oras na magsimula ang aktwal na engkwentro. Paglabas ng mga sundalong Ruso sa ibabaw ng lupa, napatunayan ng Ukraine na gumagana ng maayos ang kanilang mabilis na ugnayan mula sa pagtukoy ng target hanggang sa pagpapaputok, kung saan mabilis na naipasa ng tagapagpatakbo ng drones ang impormasyon sa mga tropa sa lupa at mga unit ng mortar. Dahil dito, ang 25 na tropa ay mabilis na nabawasan tungo sa 8 hanggang sa 4 na lamang ang natirang buhay upang sumuko. Higit pa rito, ang naging tapat na testimonya ng sumukong bihag ay naglantad sa mga malalalim na suliranin sa loob ng doktrina at pamamalakad ng militar ng Russia. Ang pagre-recruit ng mga bilanggo mula sa penal colonies, ang pagbibigay ng maling impormasyon bago ang misyon, ang kawalan ng pagkain at inumin, at ang hindi paglikas sa mga sugatan ay nagpapakita ng mababang pagpapahalaga sa buhay ng kanilang sariling mga sundalo. Ang mga salik na ito ang nagpapaliwanag kung bakit mabilis na bumabagsak ang kagustuhang lumaban ng kanilang mga unit na pansalakay sa sandaling magkaroon ng matinding resistensya mula sa kalaban. Sa kabilang banda, nagamit ng Ukraine ang tagumpay na ito upang patunayan sa buong mundo ang tibay ng kanilang tanggulan at ang husay ng kanilang modernong teknolohiya. Mula sa kalawakan gamit ang mga optical at thermal mga drone sa lupa sa pamamagitan ng mga disiplinadong mga paratrooper ng 71st Brigade hanggang sa mga lihim na pag-atake ng kanilang mga espesyal na puwersa sa operasyon, napanatili ng Ukraine ang buong kontrol sa kanilang teritoryo. Ipinakita nila na anumang uri ng maniobra maging sa ibabaw o sa ilalim man ng lupa ay kayang tapatan ng maayos na impormasyong paniktik, mabilis na koordinasyon at disiplinadong puwersa. Pagkatapos ng 3 araw sa ilalim ng lupa at halos 28 kilometrong paggapang sa loob ng makipot na tubo, walang anumang teritoryo o taktikal na bentahe na nakamit ang 16 na sundalong Ruso. 4 lamang sa kanila ang nakaligtas at ang mga natirang ito ay napilitang ibaba ang kanilang mga sandata at sumuko sa hukbo ng Ukraine. Ang operasyong binalak upang maging isang lihim na daan patungo sa tagumpay ay nagwakas sa mismong bagay na nais iwasan ng Moscow, ang pagkawasak ng kanilang assault squad, ang pagkabigo ng kanilang plano, at ang paglabas ng isang nakaligtas na sundalo upang sabihin sa lahat na ang digmaang ito ay hindi katumbas ng anumang salapi o buhay ng tao. Ano sa palagay ninyo ang aral na maaaring matutunan mula sa desperadong operasyong nasa ilalim ng lupa na ito ng militar ng Russia? Ibahagi ang inyong mga pananaw at komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga malalalim na pagsusuri sa larangan ng digmaan.